Let's go rin JB at sa Senado. Akin siyang kakampi, tapat sa bayan. Let's go for JB. Mga kababayan, ako po'y nandito upang makiusap din sa inyo. Sana naman po, ang iahalal po natin, lalong-lalo na sa mga posisyon ng lokal, ay yung mga tunay na maglilingkod sa ating bayan. Mga kababayan, kung ang sarili ko lamang ang aking pong iniisip, siguradong susuportahan ko ang aking pong mga kamag-anak. Iyo ba? Pero mga kababayan, ako na po magsasabi sa inyo, hindi lahat ng ating kamag-anak ay matino. Hindi lahat ng ating kamag-anak ay maayos. Kayo ba lahat ng kamag-anak nyo matino? Di ba may lumalabas din namang sablay? Oh, di ba? Sa amin po, meron ding ibang sablay. Hindi ko na sasabihin kung sino. Mamaya sabihin ko yung isa. Kumakandidato bilang congresswoman. Mga kababayan, ako po'y nandito hindi upang manira. Sasabihin ko lang po sa inyo kung ano po ang katotohanan. Taong 2007, una pong gusto tumakbo bilang konsihal ang aking pong pinsan niyang si Jana. Balita ko lagi dito sa Krabe, nakikipag-inuman, nakikipagkaibigan, malakas daw sa Krabe dahil lagi nakikipag-inuman. Totoo ba yun? Nakikipag-inuman, totoo? Yan ba ang dapat natin maging congresswoman? Mga kababayan, 2007, yan po'y nakatira sa Alabang, nag-aral sa Lasal, Zobel, sa Alabang, hindi po laking San Juan. Gusto tumakbo rito dahil ang pangalan niya ay Ehersito, alam niya mananalo siya kapag siya'y tumakbo. Yan. Alam niyo ba na ang aking po pamilya, ang buong angka na Ehersito ay galit sa akin dahil mismo raw kamag-anak ko ay hindi ko pa pinagbigyan. Matigas daw ang ulo ko. Totoo po yun, mga kababayan. Si JP po, matigas talaga ang ulo. Lalo na kapag alam ko na ako'y nasa tama at nasa lugar, matigas talaga ang ulo ko. Ang sinasabi ko na sa inyo, mga kababayan, ay yung babae ito, nagagawin na lahat, di bali na mag-away-away kayo magkamag-anak, makamtan lamang ang kanya pong ambisyon. Gusto niya maging kunsihan ng una, di bali na mag-away kami mag-ama, di bali na magalit ang lahat ng tiyahin ko sa akin, basta siya po ay maging kunsihan. Sa madaling salita, naging konsihal. Gamit ang pangalan, paano ba namang hindi mananalo? Di ba? Pinakisamahan ko, ako po ang mayor. Tinrato ko maayos dahil siya po ay pinsan ko. Abay, hindi ko namang alam na meron palang namumuo sa kakainom ng Red Horse. Abay, may ibang tumigas. Akala ko yung Red Horse, nagpapatigas lamang ng ulo. Yun pala ay iba na nabuo. Yung dating konsihal na kalbo, na dating dikit-dikit sa akin, na kahit saan ako punta, susunod-sunod. Kilala niyo ba yun? Kung meron pong dapat sisihin sa pagkakatanggal nila sa partido, ako po yun. Bilang pinuno ng partido Magdiwang, ako nagdesisyon bago maghalalan, tanggalin si Aldoni, tanggalin si Jana dahil hindi sila magandang ehemplo sa ating mga kababayan. Ako ang nagdesisyon niya. Mga kababayan, ang ginagawa pa nila ngayon, nagpapaawa. Alam ko, pupunta rito, iiyak-iyak pa yung babae. Akala mo mabait. Sa bagay, tignan nyo naman sa tignan nyo lang yung kanya pang tarpaulin. Akala nyo maganda. Sa tarpaulin lang yun. Sa personal, hindi ganyan kaganda. Lalo na ang budhi. Kahit kaano nyo gawin, subukan pagandahin sa picture, makikita pa rin ang katotohanan. Diba? Alam nyo mga kababayan, sariling dugo ko po yan. Pinsa ko po yan. Hindi po ako pupunta rito para lamang makiusap sa inyo na huwag iboto dyan. Kung hindi ko kilala yan. Sino ba ang nakakakilala sa mga kamag-anak? Di ba tayo mismo? At ako na mismo makapagsasabi sa inyo hindi po makakabuti sa atin po ang aking pong pinsan. Kaya mga kababayan, sana po huwag tayo magkakamali. Huwag tayo magpapadaan sa mga painom-inom. Mga kababayan, alam niyo ba, noong kamakailan, noong isang buwan, meron po nag-deliver ng isang truck ng Tanduay sa akin pong opisina. Ang akala sa akin, ako sabi ko thank you, akala ko sa akin, yung pala nagkamali ng delivery para po kay Jana Ehersito. Anong gagawin po nun? Paiinumin kayo para makuha ang inyong boto. Yan ba ang tama? Diba?
dinadaan sa painom-inom para makuha ang inyong boto. Mga kababayan, alalahanin po natin ang binoboto po natin dito, ang kakatawan sa atin sa Kongreso, ang tatayo bilang kinatawan ng San Juan sa Kongreso. Mga kababayan, paano makikipagdebate yan kung walang alam? Ang pagdedebatihan sa Kongreso ay makakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, tuwad ng ating mga buwis, presyo ng bilihin, at iba-ibang bagay na sa pang-araw-araw na buhay ay tayo po ay maapektuhan. Maganda na tatayo sa Kongreso ay may alam at ipaglalaban ang kapakanan ng bawat San Juanenyo. Yan ang dapat natin boto at walang iba kundi si Congressman Ronnie Zamora. Maaari sabihin nila, hindi raw marunong makisama si Congressman Ronnie Zamora, hindi umiinom tulad nila. Mga kababayan, hindi tayo bumoboto ng kainuman. Ang binoboto po natin, kinatawan. Ang binoboto po natin, mambabatas. Hindi tayo bumoboto ng mambubutas. Sila po, mambubutas. Mambubutas ng pamilya. Tuwing halalan, maraming lumilihis. Nandun lagi sa kabila. Siguro naisip nila na di bali nang nasa kabila kami, total, tutulungan naman kami pagdating ng panahon. Hindi naman si JB tumatanggi. Abay, iibahin ko na ngayon. Pwede ba? Ngayon, magmamarka na po ako dahil sa ayaw at sa gusto ninyo, ako po'y magiging senador ng bayan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ako po'y magiging senador ng bayan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ako po'y magiging senador ng bayan. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ako po'y magiging senador ng bayan. Ako po'y magiging senador at lagi po ako may iwan pa rin sa San Juan. Kaya lahat po ng lumihis ay mamarkahan ko na. Lahat ng tumutulong, lahat ng loyal, siyempre sila po ang kirapat-dapat na unahin at bigyan ng prioridad ng matulungan. Okay ba sa inyo yan? Lahat na matutulungan ko. Yun nga lang, yung mga naging loyal at naniniwala sa ating liderato, ilalagay ko lagi sa taas. Kapag merong lumihis, tulad ng mga pulahan noon, ilalagay ko sa ilalim. Kapag may pumasok ulit na kakampi, ilalagay sa taas. Kapag naubos ang pondo, pasensya na yung nasa baba. Kapag naubos ang pondo, pasensya na yung nasa baba. Kapag naubos ang pondo, pasensya na yung nasa baba. Diba? Pero, ang gagawin po natin, yung mga tunay na naniwala, nagtiwala sa ating liderato, sila ang tunay natin tutulungan at bibigyan ng prioridad upang sila naman ay mabigyan ng espesyal na trato dito po sa ating bayan. Okay ba sa inyo yun? Kaya magtanda kayo. Kaya magtanda kayo. Lalo na doon sa mga kagawad. Binabalaan ko kayo. Balita ko may ilang kagawad na lumiligaw, nalinis ng mandandas. Ang sabi nila, sila daw ay, mukhang totoo ah. Ang balita ko, may ibang kagawad, ginagatungan na sila daw ang susunod na kapitan. Doon sa mga gusto mag-ambisyon na makagawad, pag ako po ay nanalo bilang senador at nalaman ko kayo ay lumihis, ako'y pupunta rito sa West Cramet, mangangampanya ko na huwag kayong iboto. Sisiguraduhin ko yan. Okay ba, Kap? Sabihan mo yung mga kagawad mo. Tatandaan ko sila. Babalikan ko sila. Lalagyan ko sila ng X. Tatandaan ko sila. Babalikan ko sila. Lalagyan ko sila ng X. Nek-nek nyo! Nek-nek nyo! Nek-nek nyo! Mga kababayan, ako'y nakikiusap sa inyo bilang inyong dating mayor, bilang inyong congressman, at kayo po'y ako'y tatakbo bilang senador, at sigurado magiging senador naman, at sigurado magiging senador naman, at kayo po'y ako'y tatakbo bilang senador, at sigurado magiging senador naman,